Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dadakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit magalaw man ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Setting my cares aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Today's the day. Whoa, oh, oh. Putting my fears aside, I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to you, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Stand upon your truth. I will stand Come on, sing it out. on your truth. And all my days I live for you. And all my days Come on, sing with me. for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your
sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanihikat, sa'yo ay humisa. Ang pusong ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanihikat, sa'yo ay humisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang pusong ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanihikat, sa'yo ay humisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sambitin mo. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa maghari. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating sampahin, purihin, awitan, dakilain ang ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa kabila ng mga dinagdaraanan natin mga pagsubok, kasuliran ng buhay, ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan at pagpapala, patuloy po nating nararanasan. Ang kanyang kaaliwan at gabay ay patuloy niyang pinagkakaloob sa bawat isa po sa atin. At sa araw pong ito, sa lahat ng kasama natin sa ating online worship service o sa ating pananambahan, muli po, welcome po sa inyong lahat at dalangin namin
Nasama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya, sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Kristo, at sa patuloy nating paglilingkod sa Kanya, samantalang binubulay-bulay po natin ang Kanyang mga salita. Sa araw pong ito, ang ating pong leksyonary ay matatagpuan sa Mark chapter 12 verses 28 to 34, na kung paano ang Panginoong Kristo samantalang siya ay nangangaral, isang eskriba, isang tagapagturo ng kautusan ang lumapit sa Kanya at tinanong ko anong pinakamahalagang utos. Ang Panginoong Kristo ay sumagot na ang pinakamahalagang utos ay ang pag-ibig sa Diyos ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong espiritu, ng buong puso, at ang pag-ibig sa kapwa. Natuwa po yung eskriba sapagkat yung inaasahan niyang sagot ay natamo po niya. At dahil dito ay dinugtungan niya na ang sabi niya, talagang hindi mahalaga ang mga handog, hindi mahalaga ang mga kaloob kung walang pag-ibig sa Diyos at walang pag-ibig sa ating kapwa. At dahil doon natuwa ang Panginoon sa tamang sagot din ng eskriba. At ang sagot ng Panginoon, malapit ka na sa kaharian ng Diyos. Grabe, ano po, ulitin ko. Malapit ka na sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa sapat yan. Kulang pa. Meron ka pang kailangan gawin. Malapit ka na sa kaharian ng Diyos, pero meron ka pang dapat gawin sa araw na ito. Yan ang kabutihan ay tinuturo sa atin ng ating Panginoon. At sa pagpapatuloy po natin, ang ating pong celebration ngayong araw na ito ay Reformation Day. Ayan, samantalang nagse-celebrate tayo ng Reformation Sunday, ay magkakaroon tayo ng series, yung serye ng Scriptural Holiness na isang pangunahing turo ni John Wesley sa mga Metodista, isang mark ng Metodista sa panahon ni John Wesley. At ngayon, gawin po nating serye yun. Pag-usapan natin ang kahulugan sa ating buhay at sa pagiging miyembro ng Iglesia ng Panginoon na tinatawag nating Scriptural Holiness. At sa pagpapatuloy po natin, inaanyayahan ko po na kayo ay sumandaling sumama sa akin sa isang pananalangin. Tayo pong lahat ay bumulog sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos, patuloy mo po kaming samahan sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Abutin mo ang aming mga buhay, ang iyong mga anak saan man sila naroon ngayon, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pinagtatrabahuhan. Kaugnayin mo, O Diyos, sa tubugin ang aming puso, ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod po sa iyo, ang aming pananaw sa buhay. Upang, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay ay maipaglingkod namin ng tapat at tama sa iyong banal na harapan. Sumaamin ang iyong presensya, ang iyong banal na espiritong kikilos sa amin pong mga buhay. At ibabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Purihin natin ang Diyos, takilain po natin. Ang sabi po dito, si Martin Luther ay isang German monk and professor of theology sa University of Wittenberg. Isa po siyang kilalang monk o mongha. At saka po siya ay theologian, tagapagturo ng mga aral at doktrina ng Iglesia po ng Roman Catholic Church. At ang sabi dito, Luther's faith gained him a reputation of being the most exemplary of monks. Later, ang sabi niya, he wrote to the Duke of Saxony, ang sabi dito, I was indeed a pious monk and followed the rules of my order more strictly than I can express. If ever a monk could attain heaven by monkery, I should certainly have been entitled to it. Of this, all the friars who have known me can testify. Grabe po, ano po? Kung may pupunta raw na monk sa langit, siya na yung kauna-unahan po. At yung kanyang mga kasama niyang pare ay makapagte-testimony sa kanyang sinasabi. Ang sabi pa niya, if it had continued much longer, I should have carried my mortification even to death by means of my watchings, prayers, fasting, leadings, and other labors. Ginagawa po niya ang lahat ng pagiging
pare, ng pagiging mongha sa pagsunod sa Diyos at higit pa sa kanyang makakayanan, higit pa sa hinihingi ng simbahan ang kanyang ginagawa para ma-obtain po niya ang kaligtasan. Sabi niya minsan, sinusunod ko ang buong kautusan, tumutulong ako sa mga nangangailangan, nananalangin ako, nag-aayuno ako hanggang aking ikamamatay, hinahagupit ko ang aking sarili, naglalagay ako ng koronang tinik sa aking ulunan. At pagkatapos, ang sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko nadama ang kapayapaan at ang kapatawaran sa aking mga kasalanan. Imagine mo yung sakripisyo at paglilingkod na ginagawa po niya sa Diyos. But that is not enough. Hindi niya maramdaman na pinatawad siya. Hindi niya maramdaman na kinalulugdan siya ng Diyos sa kabila ng mga paglilingkod po na yan. Kaya po katulad ng binasa natin sa Eskriba, alam na alam niya yung pagsunod sa Diyos, alam na alam niya yung pagmamahal sa kanyang kapwa. Basta yung sabi ng Panginoon, not enough, hindi pa kumpleto, meron ka pang dapat gawin. At yun po yung karanasan ni Martin Luther until finally he was awakened in Romans chapter 1 verses 16 to 17 na sinasabi doon na ang isang tao ay dapat mabuhay sa pananampalataya and salvation can be attained through faith alone. At nung naramdaman po niya yun, nakita po niya yun, nasa puso po niya yun, kinaugnay siya ng Diyos. Doon po nagsimula na nilinis ang kanyang puso ng Panginoon na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya po ipinreach ang sola fide. Ulitin po natin, sola fide. And in this Reformation, bagamat si John Wesley po ay hindi kasabay nila Martin Luther, hindi kasama sa pag-angat o paglabas ng Protestanism. Siya po ay anak o tagapagmana, heirs, bahagi ng Protestanismo. Ang sabi po dito ni Reverend Daniel Bell, he wrote that, speaking of England, he said, on the other hand, they were firm heirs of the Reformation. The Wesleys shared the Reformation commitment to Scripture and to the priesthood of all believers. Ang sabi po dito, John Wesley's famous Aldersgate experience of the warm heart happened as he heard Martin Luther's preface to the Epistle of the Romans. Ito po yung pagpunta po ni John Wesley sa Aldersgate, sa isang fellowship doon, sa isang Bible study, binabasa pa lang po yung introduction ni Martin Luther, yung paliwanag niya sa book ng Mark, na open na po yung heart niya, nakilala niya ang Panginoon at ginamit ng Diyos yung mga words, yung explanation, yung bagay na naranasan ni Martin Luther tungkol sa kaligtasan sa buhay ni John Wesley. Kaya po sabi ni John Wesley declares, who has wrote more ably or skillful than Martin Luther on justification by faith alone. Kaya po tayo naging bahagi ng Reformasyon, naging bahagi ng Protestanismo, sapagkat minana natin, tinanggap natin yung mga ipinangangaral ni Martin Luther patungkol po sa Reformation. Salvation by faith alone, sola scriptura, sola gratia, inakap po lahat natin yan bilang isang Metodista. At ang karagdagan po nito ay ito, tayong mga Metodista ay naging bahagi po nito sa pamamagitan po ng pagko-contribute sa Reformation ni John Wesley. Ano ang contribution ni John Wesley sa Reformation? Ang sabi po dito, nais ko pong ituloy sa atin dito, ulitin ko yung binasa kanina. On the other hand, the Wesleys and the Methodist movement embody the kind of counter-reformation, or perhaps more charitably, a reformation of reformation. If at this theological core, the Reformation is about reasserting or clarifying centrality of justification by faith alone. It was John Wesley's contention that the Reformation, while rightly lifting up justification by grace, erred by downplaying or ignoring sanctification, that is God's gift of healing sinners by making saints who live holy lives.
It was as if the Reformation had forgotten that God's gift of salvation includes both pardon and healing or making holy. The Wesleys were convinced that God raised up the people called Methodists to remind the church of the whole, the Christ who both pardon and heals. Si John Wesley po, ang kanyang contribution sa Reformation, kung ang Reformation po ang binigyan din ay salvation by grace, by salvation by faith through grace. Si John Wesley naman, idinugtong niya yung good works. Pagkatapos ng pardon, pagkatapos ng forgiveness, merong holy living. Hindi dapat nakakalimutan yon. Kaya ako tayo mga Methodists, hindi tayo nagtatapos sa once saved, always saved. Dapat ang pananampalataya ay ipinamumuhay, nakikita at nagbubunga. Yun po ang point ni John Wesley. Ang sabi ni Reverend Frank Stranger, Methodism most distinct emphasis is scriptural holiness. John Wesley wrote, Christian perfection is the grand depositum which God has lodged with the people called Methodists. Ang tayo mga Methodista po, ang isa sa distinctive doctrines and belief po natin ay yung tinatawag nating holy life, yung Christian perfection, yung tinatawag na scriptural holiness. At the Methodist conference, he continued, John Wesley, in discussing both justification and sanctification, declared, yet holiness was our objective, inward and outward holiness. God thrust us out to rise up a holy people. Tayo mga Methodista po ay hindi natatapos sa pananampalataya. Tayo mga Kristiyanong Methodista ay naniniwala sa Christian perfection. At dito po, pag-uusapan natin yung scriptural holiness muna. Na ang kabanalan ay biblical. Na ang perfection ay biblical. Minsan po, may isang writer po sabi niya, pamagat ng kanyang sermon, nobody's perfect. Tapos idinugtong po niya, says who? Yan. Why? Kasi po, tayo mga Methodista, naniniwala na hindi totoo na walang perpektong tao. Hindi iuutos ng Diyos ang isang bagay na hindi kayang gawin ng kanyang nilikha. Yun ho ang ating punto. Ngayon, what is the meaning of holiness? There are two primary meaning of holiness. Una po, yung holiness of God. Pangalawa ay yung holiness focuses on us who's forgiven. Ulitin ko po. Holiness of God that forgive, and the holiness focus on us as humans, as people of God who has experienced forgiveness. Ang sabi dito, holy means to separate, nakahiwalay, nakahiwalay sa sanlibutan, nakahiwalay sa kasalanan, merong sariling parang sariling buhay na ginagalawan po niya, standard of living. Sa theological term, ang tabi po ng isang lecturer, Upper Till ang tawag sa kanila. Si R.C. Sproul said, the other meaning of holy is other, different from us. Yung iba sa atin. Kaya po tayo, meron tayong fear sa Diyos because of His holiness. Dahil sa kanyang kabanalan at dahil tayo ay makasalanan, nakakaroon tayo ng takot na lumapit sa ating dakilang Diyos. Ngayon, meron tayong tinatawag na mga practical holiness na hindi natin napapansin. Halimbawa, meron sa Bible na holy ground. Naalala niyo si Moses nung siya ay tinatagpo ng Panginoon sa bundok ng Sinai. Alisin mo ang iyong sapatos, ang iyong panyapak, sapagkat ang lugar na ito ay tinatawag na holy ground. Meron tayong tinatawag na mga holy moment na kung paano nakikipag-ugnayan ka sa Diyos. Meron tayong tinatawag na holy time na kung paano nagbabasa tayo ng Bible, kinoconcentrate natin yung isang pagkakataon para kaugnayan ng Diyos. Meron tayong tinatawag na holy place. We reverend the church because this is God's church and this is holy. This is the temple of God which is holy. Meron din tayong tinatawag na
holiday of holiday. Yung Sunday, yung Sabbath day ay para sa Panginoon. That's why it is called holy. Sa Bible may tinatawag na holy vessels. Naalala niyo si Noah after po ng flood. Naglagay siya ng isang bato, minarkahan niya yung bato na yan, at tinawag niya ring holy. Isang banal na lugar, isang banal na bato. At ang ating Panginoon Kristo rin, nung kanyang i-consecrate ang tinapay at ang wine kaharap ang mga alagad, tinawag natin itong Holy Communion o yung Last Supper na holy bread and holy wine para sa celebration kasama ang ating Panginoong Kristo. Ano po natin ibig natin sabihin tungkol po doon? Ang ibig lang po natin sabihin doon ay anything that is separated and consecrated by God and for God is called holy. Anumang bagay na inihiwalay, kinonsecrate ng Diyos, ang tawag doon holy. Anumang bagay na isineparate, kinonsecrate para sa Diyos, ang tawag natin doon ay holy. At tayong mga nilalang ng Diyos, tayong mga tinawag ng Diyos, tayo po ay tinatawag din na holy. Why? Because our Creator wanted us to become holy as He is. Ang sabi po dito sa Leviticus chapter 11, verse 44 to 45, sa New King James Version, nasabi niya, "For I am the Lord your God. You shall therefore consecrate yourselves, and you shall be holy. For I am holy. For I am the Lord who brings you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy." Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo pong mga tao ay tinatawagan ng Panginoon na maging katulad niya na banal. Hindi ho katulad ng hayop. Aso ho, hindi tinawag na maging banal. Ang kabayo, hindi tinawag maging banal. Ang unggoy, hindi ho tinawag na maging banal. Pero ang tao ho ay tinawag ng Diyos na maging banal. Therefore, we have the ability and capability and God-given power to become holy. He is not a nonsense God who will give us to do something that we cannot do. Hindi pwedeng iutos ng Diyos ang isang bagay sa atin na hindi naman natin pala kaya. Siyempre, iuutos ng Diyos ang isang bagay sa atin na alam niya na kaya po natin. Naalala niyo yung Matthew chapter 5 verse 48, ang sabi ng Panginoon doon, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Ang sabi ng Panginoon, maging perfecto kayo, maging sakdal kayo kung paano ang iyong Ama sa langit ay sakdal. Therefore, capable tayo na maging sakdal o maging perfect. Binulag lang tayo ng paniniwala ng sanlibutan na hindi tayo pwedeng maging perfect. Kasi ang sabi nila, nobody's perfect. Pero tayo pong mga Methodist, may tinatawag tayong Christian perfection. Mas maganda po sa translation ng Amplified Version, nasabi niya dito, "You therefore will be perfect, growing into spiritual maturity, both in mind and character, actively integrating godly values in your daily life, as your Father in heaven is perfect." Yan ang sabi ng Amplified Version. Pero paano tayo magiging perfecto? Sabi sa Romans 3 verse 23, "For all have sinned." Lahat tayo makasalanan, lahat tayo nagkamali. Paano tayo tatawagin at magiging perfecto? Paano at kailan tayo pwedeng magsimula para tawagin perfecto? It all started nung tayo po ay sincerely na lumapit sa ating Panginoon. Isinuko natin yung ating mga buhay. Nagsisisayo sa ating mga kasalanan. At naging willing tayo na ma-experience at sakupin ng Diyos ang ating buhay. And then yung response ng Panginoon, pinatatawad na tayo out of His grace. Tinatanggap niya tayo bilang mga anak. And because of that forgiveness, because of that pardon, we become
holy. Ito po yung logic. Kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, pinatatawad ka na. Kapag pinatawad ka na, ang tanong, may kasalanan ka pa ba sa Diyos kapag pinatawad ka niya? Di ba wala na? And remember, sabi ng ating Panginoon, kinakalimutan ko ang kanilang mga kasalanan. Once na nagsisi tayo, tumalikod tayo sa kasalanan natin, lumapit tayo sa Panginoon, nililinis niya tayo, pinatatawad niya tayo, at ginagawa niya tayong mga banal. Kasi po ang good works na siyang batayan ng kabanalan ng sanlibutan ito ay hindi po pwedeng maging batayan ng banal na kasulatan. Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. For by grace you have been saved. Ang sabi nga, sa isang race, hindi ka mananalo unless na nakalista ka. You cannot win a race unless you are listed. Pwede kang tumakbo ng tumakbo, pero hindi ka mananalo kapag hindi ka nakalista, nakasali ka sa paligsahan. You will never ever win. Only those who are listed can win the prize. Ganon din po sa salvation. Ganon din sa holiness. Ang pasimulan ng kabanalan na hinahanap natin, na matatanggap natin, na galing sa Diyos, ay sa panahon na tayo ay sumuko at humingi ng tawad sa Kanya at tinanggap yung pagpapatawad ng Diyos sa ating pangakasalanan. 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili, mga kapatid. Ang mga pakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi ho ba ganyan tayo? Marami sa atin ang sakim. Gusto natin atin lahat. Gusto natin tayo yung ma-honor. Gusto natin sa atin mapupunta. Yun ang ibig sabihin ng sakim. Maraming mga kasalanan tayong ginagawa. At ang lahat ng kasalanan na yan ay magiging dahilan upang hindi tayo magmana ng kaharian ng Diyos. Ngayon, anong sabi ni Pablo? Pagpapatuloy ni Pablo, ang sabi niya, ganyan ang ilan sa inyo noon. Ulitin ko po, ganyan ang ilan sa inyo noon. That is our former life. Kaya nga po ang sabi sa Corinthians, lahat ng na kay Kristo Jesus ay isang bagong nilalang. Itutuloy ko pa po yung basa sa verse 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, listen to this, nilinis na kayo. Marami pa ba? Subalit, pinatawad na ang inyong mga kasalanan at ginawa kayong banal. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ulit ko, puro past tense, nilinis na kayo. Ginawa na kayong banal, sanctified. Pinawalang sala na kayo, forgiven, pardon. Kapag ho naranasan natin yun, are we not holy? Hindi ho ba yun yung simula na tayo ay ginawang banal ng Diyos? Na mula sa ating mga tuhod, sa pag-iyak sa Diyos, sa paghingi ng Kanyang biyaya at pagpapatawad, tatayo tayo sa Kanyang harapan na nagniningning sa kabanalang kaloob sa atin ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1, verse 30 and 31. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo, dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, pakinggan niyo po, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal, at iniligtas ng Diyos. Imagine. Sa harapan ng Diyos, itinuring niya tayong matuwid. Dahil ang katuwiran ng Panginoon sa Kristo ay siyang inilagay sa ating mga buhay. At ang ating kasalanan ay siyang pinasan ni Kristo. Ano pa pong sabi niya dito? Ginawa ng banal at iniligtas na kayo ng Diyos. Ang kabanalan ay nanggagaling sa banal na kasulatan.
na siyang ipinagkakaloob ng Diyos. Sa lahat ng lumalapit sa Kanya, sumusuko sa Kanya, nagpapasakop sa Kanya. And once na ginawa mo yan, titindig ka sa iyong panalangin na isang malinis, isang pinatawad, isang banal sa harapan ng Diyos. Philippians chapter 3. Nais ko pong basahin yung Philippians chapter 3, verses 13 to 15. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap kong marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos ni Kristo Jesus ng buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging kaisipan nating mga sakdal sa pananampalataya. Kung hindi ito ang inyong nasa isip, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Sa English po, maganda po yung sa English eh. Nais ko pong basahin sa atin sa English. Ang sabi sa English doon let us be therefore as many as be perfect, be thus minded. Tayo ay magpatuloy, sabi niya, na nasa isip ay may kasakdalan sa ating pananampalataya. Ang pagiging santo ay di mababatay sa panimbang po ng tao o deklarasyon na nanggagaling po sa mga taong nasa ating paligid. Ang pagiging santo, ang pagiging inaaring banal, ay sa pamamagitan ng taos-pusong pagsuko sa Diyos, taos-pusong paghingi ng sorry sa Panginoon, at may manalim na pagnanasang magsimula ng isang bagong buhay. At ang kabanalan ay nagsisimula pagkatapos igawan ng Diyos ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang paglilinis sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon, be perfect as your Father in heaven is perfect. Pagpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan, sapagkat tayo ay pinabanal, dinalal, pinatawad, nilinis ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Mga awit, Kabanatang 66, talataang 13 hanggang 16. Ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo, pati pangako ko ng may suliranin na ibibigay ko sa iyo dadalhin. Natatanging handog ang iaalay ko, susunuging tupa, kambing, saka toro. Mababangong samyong halimuyak nito, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Ating pong pagsamasamahin ang ating mga handog, ikapo pasasalamat sa Panginoon. Sa mga sandali pong ito, sama-sama po nating likumin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako. At sama-sama po nating italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin, banal at dakila naming Diyos na siyang may-ari ng aming mga buhay at patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbalik ng aming mga tinatangkilik mula sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na magkaloob ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga handog na ito at maging kagamit-gamit sa ikalalago ng Obando Central United Methodist Church. Marami pong salamat, mahal naming Ama, sa iyong mga anak na hindi po nagsasawang nagkakaloob. Naniniwala ako, O Diyos, na patuloy na ibabalik mo sa bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa araw na ito'y sama-sama tayong lumapit sa ating Diyos sa kanyang luklukan ng awa at biyaya. Siya na tumawag sa atin upang magpakabanal at manatili sa kasakdalan ng buhay. Siya na tumawag sa atin upang magpatuloy tayo sa paglago sa ating pananampalataya, sa paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Patuloy tayong lumapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat upang dalisayan ang ating mga puso, linisin ang ating mga buhay. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na may dalisay na pag-ibig sa lahat ng iyong nilalang. Lumalapit at dumudulog po kami sa iyong luklukan ng awa at biyaya. Inihihingi ng tawad, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagkakasala, lahat ng aming mga pagkakamali, mga bagay na hindi namin sinunod ang iyong kalooban, sa mga saway na aming ginawa sa iyong mga kautusan, sa kakulangan ng pag-ibig namin sa aming kapwa at pagtulong sa kanila. Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo ang aming mga puso gaya ng iyong ipinangako at pasimulan mong muli ang aming mga buhay upang kami mabuhay ayon sa iyong kalooban na may kalinisan, kabanalan at kasangdalan, taglay ang katuwiran ng aming Panginoong Kristo dahil sa ginawa niyang pagpapakasakit sa krus. Panginoon, igawad mo po sa amin ngayong araw na ito ang kapatawaran sa lahat ng amin pong mga kasalanan at pasimulan mo po ang aming mga buhay.
Maraming salamat po, O Diyos. Inaangkin namin po ang iyong pangako na lahat ng lalapit sa iyo kailanman ay hindi mo itataboy. Nalilinisin mo ang aming mga mapupulang kasalanan. Gagawin mong simputi ng niebe, Panginoon, upang makapagsimula kami at masumpungan namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay at mapaglingkuran ka po namin at aming kapwa, O Diyos. Maraming salamat po sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa paglilinis mo, sa pagpapatawad mo, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming pagsamba, ang aming mga pagpupuri, ang aming pagluwalhati at pagdakila sa iyo, ang aming mga tinig na umaawit, ang aming mga puso na sinasalikit-sikat hinahanap ka. Hayaan pong muli mo kaming kaugnayin, Panginoon. Hayaan ang aming mga handog ay maging kaluguran sa iyong harapan, sa iyong paningin, Panginoon. Bawat isang kasama sa pananambahan ito, Panginoon, maramdaman ang iyong yakap, ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglilinis at ang iyong pagtanggap sa aming lahat. Salamat po. Salamat po sa iyong dalisay na pag-ibig. Maraming salamat po, O Diyos. Panginoon, kalakip ng aming panalangin ay ang pagdulog po namin sa iyong banal na harapan sa lahat ng kasama namin sa pananambahang ito. Ano man po ang kanilang pinagdaraanan, ano man ang kanilang mga suliranin, bigat ng kalooban, problema, O Diyos, mga pangangailangan po. Panginoon, ikaw ang sumasaliksik ng aming mga puso. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga buhay. Ikaw ang nakakakita ng aming mga pinagdaraanan. Kaugnayin mo po, Panginoon, ang aming mga buhay. Kausapin mo ang iyong mga anak. Yakapin mo ng iyong pag-ibig. At ang bawat panalangin sa mga sandaling ito, Panginoon, ay tugunan mo ayon sa iyong biyaya at pagpapala sa pagpapatuloy po naming paglago sa aming pananampalataya, sa ikapaglilingkod namin sa aming kapwa at sa iyong banal na harapan, O Diyos. Maraming salamat po. Itinataas po ang buong kapatiran ng Obando Central United Methodist Church kasama ang buong konseho ng iyong iglesia sa panguna ng aming kapatid na Engineer Ray Sakdalan, ang buong konseho, ang mga officers, Panginoon. Patnubayan at pagpalain mo rin po, O Diyos, ang kabuuan ng iyong iglesia upang makapagpatuloy na nakapaglilingkod sa iyo, na ginagamit mo, nagpapalawak ng iyong kaharian at nagdadala ng kaluluwa sa iyong banal na harapan. I-bless mo kami materially, financially, and spiritually, O Father God, para maging kagamit-gamit kami, Panginoon, ng iyong mga kamay, ng iyong banal na espiritu po. O Diyos, itinataas po namin sa iyo ang aming mga pamilya, patnubayan at gabayan mo pong palagi. Bigyan ng inspirasyon kaming lahat upang maging masigla po kami sa kabila ng mga pinagdaraanan namin ngayong mga panahong ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tinataas namin ang aming D.S. Glenn Mendiola, patuloy mo po siyang gabayan, patnubayan kasama ang kanyang buong pamilya. Gayon din po si Bishop Torio sa patuloy niyang pagpapagaling. Ang aming Obispo Juan at Seri po, patnubayan mo sila, O Diyos, gabayan mo po sila, gamitin mo sila para po magpatuloy ang iyong paghahari at ang pagsunod sa iyong mga kalooban at maging inspirasyon sila ng iyong iglesia, Panginoon, na inaakay kami sa paglilingkod po sa iyo, sa paglago sa aming pananampalataya at patuloy mo pong pagpalain, lingapin ang kanilang buong pamilya. Dakilang Diyos, inilalapit namin sa iyo ngayon ang mga kapatiran at kasambahay, mga kaibigan, kasama namin sa pamilya, Panginoon, na dumaraan sa iba't ibang pagsubok at karamdaman, mga suliranin ng buhay, Panginoon. Kaugnayin mo po ang bawat isa. Masumpungan nila, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagpapala at kaaliwan sa mga panahong katulad nito. Lalo na sila na may karamdaman o naapektuhan ng lumaganap na virus, maging ang kanilang pamilya, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan po, O Diyos, at ipagkaloob ang pangangailangan po sa araw-araw. Dakilang Ama, protektahan mo po ang bawat isa po sa amin, sa lahat ng uri ng sakuna, sa lahat ng uri ng karamdaman. Palakasin mo kami at bigyan ng kalusugan, Panginoon. Itinataas po namin sa iyo ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat na maaaring nananahan doon, nagtatrabaho doon, maging sila na sa nakasakay sa mga barko, O Diyos. Samahan mo po silang lahat, patnubayan mo po sila, puprotektahan mo rin po sila, Panginoon, at iuuwi mo silang ligtas at payapa, taglay ang pagpapalang galing sa iyo, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamilya.
Panginoon, patuloy naming idinudulog sa iyo ang aming bayan sa pangunguna ng aming Pangulong Duterte. Samahan mo po siya sa kanyang mga desisyong ginagawa, maging yung mga taong naka-impluwensya sa kanya, mga taong bahagi ng kanyang pagdidesisyon. Gabayan mo silang lahat, iayon mo sila sa iyong kalooban, sa ikapalalaganap ng kapayapaan, ng pagtatagumpay at kaayusan ng aming bansa, ng pag-angat nito sa ekonomiya, Panginoon. At magpatuloy kami, Panginoon, bilang isang bansa na kumikilala po sa iyo. Tinataas namin sa iyo ang aming Senado, ang Kongreso, maging po ang buong administrasyon, maging sa aming bayan po, Panginoon, ng Bulacan, sa buong Ubando, O Diyos, at sa bawat barangay at pinakamababang antas ng aming pamahalaan. Gamitin mo silang lahat na instrumento sa pagpapatuloy na pag-angat ng aming bansa, sa disiplina at kapayapaan at kaayusan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa blessing mo sa vaccine na ngayon tinatanggap ng bawat isa. Nagiging dahilan at paraan ito upang magkaroon kami ng kumpiyansa sa aming mga buhay. Kami malayo sa pagkakasakit. Patuloy na magkaroon ng kalusugan at proteksyon sa amin. At nananangan kami sa iyong gagawin, sa iyong ipagkakaloob na pag-iingat sa bawat isa po sa amin, sa lahat ng uri po ng karamdaman sa mundong ito. O Diyos, sa pagdating ng sanlinggong muli, patuloy mo pong samahan ng bawat isa po sa amin, iingatan mo po kami at pagpapalain. Sila na aalis sa kanilang mga tahanan, samahan mo po, O Diyos, linisin mo ang kanilang mga dadaanan po, protektahan mo po sila, iuwi mo sila sa bawat tahanan na ligtas at payapa, Panginoon. Silang mga maiiwan sa mga bahay, patnubayan mo rin po, O Diyos, bigyan ng kaaliwan po, Panginoon. At ang aming mga pinagkukunang yaman, ang aming mga trabaho, O Diyos, itinataas po namin lahat sa iyo. Gamitin mong instrumento upang maging matagumpay kami at hindi nangangailangan sa bahagi ng mga paraan upang maabot namin ang aming mga pangarap at naisin pa sa buhay. Gamitin mo ang kayamanan ng sanlibutan ito ay pagpapala ng iyong mga anak upang magamit namin sa pagtulong sa mga nangangailangan at sa paglaganap ng iyong kaharian. Ilayo mo po kami sa lahat unang uri ng pagkakasakit at sakuna at samahan mo po kami sa buong sanlinggong ito sa buhay po namin. Ibabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.